Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang pinakabagong ulat ukol sa lagay ng panahon ngayong araw ng Friday, July 11, 2025. Patuloy nating minomonitor ang isang low-pressure area na kasalukuyang nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pinakahuling ulat mula sa Pag-asa ngayong umaga, mataas na ang posibilidad na ito ay maging isang tropical depression sa loob ng susunod na 24 hours. Bagamat wala pa ito sa loob ng ating bansa, mahalaga pa ring bantayan ang galaw nito dahil maaari itong makaapekto sa ating panahon sa mga susunod na araw. Bukod dito, may posibilidad pang magkaroon ng dalawa pang weather disturbances sa susunod na linggo. Ang galaw ng mga sistemang ito ay patuloy na nagbabago batay sa mga modelong ginagamit ng mga eksperto. Habang inaabangan ang posibleng pagpasok ng bagyo, ang southwest monsoon ang patuloy na nakaapekto sa malaking bahagi ng Pilipinas at siyang pangunahing dahilan ng mga pag-ulan ngayong araw. Inaasahang makararanas ng madalas na pag-ulan ang Western Visayas, Negros Island Region, Palawan at Occidental Mindoro. Ang mga buhos ng ulan sa mga lugar na ito ay maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na mababa ang elebasyon o nasa gilid ng bundok. Sa Metro Manila, Mindanao, natitirang bahagi ng Visayas, pati na rin sa mga probinsya ng Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Cavite at Batangas. Maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan. Ang mga pag-ulang ito ay maaaring magdulot ng flash floods at landslide lalo na kung biglaan at malalakas ang bagsak ng ulan. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, asahan ang partly cloudy hanggang overcast na kalangitan na may posibilidad ng mga pag-ulan or thunderstorm. Kahit hindi kasing tindi ng ulan sa ibang bahagi ng bansa, mainam pa ring maging alerto, lalo na sa mga lugar na may kasaysayan ng pagbaha. Ngayon, pag-usapan natin ang galaw ng low pressure area na inaasahang magiging tropical depression. Ayon sa European model, ito ay posibleng lumakas at kumilos pahilaga. Pero ang mas pinangangambahan ay ang kasunod nitong sama ng panahon na maaring mabuo sa silangang bahagi ng PAR. Ayon sa pinakahuling datos, malaki ang tsansang ang panibagong low pressure area ay maging ganap na bagyo at tatawid sa extreme northern Luzon. Gayunpaman, paalala na ang forecast na ito ay paunang pagtataya pa lamang at maaaring magbago sa mga darating na araw. Hindi pa dyan nagtatapos dahil ayon din sa parehong model, may isa pang mas malakas na bagyo na maaaring sumunod. Bagamat pataas ang galaw nito, posibleng magbago ito dahil sa interaksyon o hilahan ng iba pang weather systems. Kahit hindi direktang tumama ang mga ito sa kalupaan ng bansa, siguradong palalakasin ng mga bagyong ito ang southwest monsoon na magdadala ng malawakang pag-ulan sa Pilipinas. Halos kapareho rin ang ipinapakita ng GFS model kung saan pareho ang galaw at posibilidad ng dalawang bagyo. Dahil dito, napakahalaga na manatili tayong alerto at huwag maging kampante. Ang lakas at direksyon ng mga bagyong ito ay maaaring magbago anumang oras. Hindi rin natin isinasantabi ang posibilidad ng paglandfall kung magbago ang galaw. Kaya't mahalaga ang patuloy na pagmonitor at pagantabay sa mga susunod na ulat ng panahon dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong pagtutok at manatiling ligtas ngayong tag-ulan.